Hi guys, I'm Coach V and I started Forex trading yung year 2015. Pero way back, kung ititrace ko siya, ano nga ba yung naging mindset ko noon back then? So para sa akin, ang naging mindset ko lang noon dahil sobrang baguhan pa ako, mindset ko lang talaga is ATM siya or instant money or easy money. So, ano nga ba yung nagpa-attract sa akin sa Forex? Kasi syempre, nag-try din ako ng mga several businesses before, hindi nag-workout. So parang yung Forex, nakita ko siya as an avenue na in a way na pwede siyang maging business and at the same time, hindi ko kailangan mag-handle ng mga tao, wala akong overhead cost, wala akong babayaran sa mga location, sa mga employees. Kumbaga, it's a one-man job for me, kaya mas patok siya sa akin and mas suitable. So dahil nga sa mindset na ganun, so ang naging ko talaga expectation is madali lang siya kasi nung unang inaral ko siya, buy and sell lang eh. So kumbaga 50-50 lagi, 'di ba? Pwedeng buy, pwedeng sell. So yun ang naging expectation ko. Buy lang ako, sure ball, kikita na ako. Sell na ako, sure ball, kikita na ako. So reality check, eto na guys, first loss. I remember vividly, ang nangyari sa akin noon is yung pinaka first loss ko is sobrang sakit. Syempre, hindi ko makakalimutan to. Around near 2,000 USD. Siguro mga 1.8 or 1.7 USD at that time. Pero syempre, para sa akin noon, malaking pera na yun, di ba? Kasi syempre, working lang ako noon, tapos yung salary ko, maliit pa. So, yun talaga yung pinaka nag-sting sa akin and pinaka most memorable. So, yung naging first payout ko naman, syempre, di ba, may mga, ko noon, mga talo, series of talo. Pero syempre, hindi naman laging talo. So, may mga first payout din akong nangyari. So, pinaka memorable, no, kung gaano kalaki yung talo ko noon, to be honest, hindi siya ganun yung pinakamalaki kong first payout. Kasi nag-ingat ako noon nasa side ako ng caution. So, if I remember correctly, first payout ko noon, tuwang-tuwa na ako noon, mga 200 USD. Mga naging first payout ko noon, back, mga way back, mga 2016 or 2017. So, meron nga akong mga series of wins and series of losses noon. So, ang ginawa ko noon is, ang naging insight ko noon is kung gusto ko talaga siyang seryosohin or kung gusto ko siyang talaga mag-excel, kailangan ko mag-devote ng time. Hindi na pwede yung basta-basta buy na lang or sell biglaan ng walang basis or wala akong strategy na ginagawa, diba? So, doon ko talaga sineryoso and doon ako nag-start na mag-deep dive sa Forex. Which is yung time na yon, lang ako noon, self-study lang, no? YouTube University lang and basa-basa lang ako ng mga libro. Sabi ko nga, nung nagse-self-study ako, di ba, mga 2016, 2017, doon na ako nagseryoso na self-study lang, Pero, nung pinaka-breakthrough ko or pinaka-nangyari is nung 2020 kasi nagkaroon na ako ng structured learning. Pero, of course, nag-start lang sa self-study. So, paano self-study? So, doon ko nakilala yung 30-minute trader, no? So, may mga modules akong pinapanood, which is yung sa time na nagsa-self-study ako, kasi ang naging difference is patsi-patsi or different sources, yung nababasa ko or yung napapag-aralan ko. Kaya ang nangyari is yung learning curve ko rin sobrang sabog, walang direction, scattered siya. Tapos yung na-introduce sa akin yung mate formula nung back then, nung 2020. So doon na nagsimula yung talagang okay, may framework pala. Pwede pala akong magsimula ng structure, pwede kong simulan yung yung mga market direction, lahat yan, pinag-aralan ko yan isa-isa. So, syempre, yung nakatulong talaga sa, ko nun, diba, progression ng, ko, sila Coach X, sila Coach Yug, kasi tinuturuan na nila ako nun little by little. So, syempre, nung year 2022, tuloy-tuloy pa rin ako. Continuous learning pa rin, continuous growth pa rin. Since member na rin ako ng TMT noong year 2020. Nakikita ko sa loob ng community, growing na rin siya, dumadami yung mga members. Then, ayun, eventually, naging part na ako ng one of the coaches sa TMT. As coach ng TMT, syempre, nagkakandak ako ng mga coaching calls, nagche-check ako ng mga backtesting, tapos, syempre, dito rin pumapasok yung personalized learning ng isang student. So, hindi ko siya pwedeng i-approach in such a way na pare-pareho. Different student, syempre, different personality. So, kailangan ko siya i-accord or kailangan ko siya i-personalize. Different approach ang ginagawa ko.
Tapos syempre, pag may mga events, si TMT, nag-a-attend din kami mga coaches, andun din kami, nagsispeak din kami. So, pinaka one thing na enjoy ko sa ginagawa ko or pagiging coach is syempre, ang dami kong nakakausap na mga students. So, nakikita ko yung mga different point of view nila. So, ako, yung mind ko, mas lalo pa ako nagiging open-minded or mas lalong lumalawak yung pananaw ko and mas nakikita ko yung mga different aspects ng mga struggles, victories sila sa buhay nila. Yun lang for this video. Kung may mga gusto pa kayong topics na i-cover natin next, comment down below lang kung ano yung mga gusto nyong pag-usapan next time. So, see you around. Bye-bye!